Wala po ba kayo na narito ang presensya ng Panginoon? Hallelujah. Now, if you believe that the presence of God is here, pasalamatan po natin ang Diyos sa Kanyang kabutihan. Alalahanin po natin ang Kanyang mga biyaya. Alalahanin po natin ang Kanyang mga pabor. Alalahanin po natin ang ating grasya. Let us open our mouth and give Him thanks for what He has done. For the Lord is good in our lives. Ang Diyos po ay napakabuti sa ating mga buhay. Sabi po ng Biblia, though we are not faithful in some times, but God is faithful to us in many ways and many times. Kaya pasalamatan po natin ang Panginoon for all the things that He has done. Come on, give Him the praise. Give Him your worship. Pasalamatan mo po ang Diyos. If you have jobs today, pasalamatan mo ang Diyos sa iyong trabaho. Pasalamatan mo ang Diyos sa iyong hanap buhay. Marami na po walang hanap buhay, but the Lord has been so good to you. The Lord has been faithful to you. Hallelujah. Kung ikaw man ay may naranasan sa iyong katawan na sakit, but the Lord healed you, He deserves your praise. He deserves your worship. Hallelujah. Bless your name. Bless your name, Lord. Hallelujah. You can have your praise in this house today. In this house you will receive praise. In this house you will receive worship. Hallelujah. Hallelujah. Oh, we bless your name. We bless your name. Hallelujah. Naniniwala po ba kayo na mayroon pong paboritong araw ang Diyos? And I do believe that one of the favorite days of God is the day of worship. Hallelujah. Bakit po? Because this is where He is being praised and being worshipped by His people. Kaya nga po, sa tuwing tayo po ay nagtiripon sa ating pagsamba, wag po natin tinitipid ng Panginoon. Kasi inaabangan po ng Diyos ang araw na ito. Inaabangan ng Panginoon ang araw na ito. Because this is His day. Ito po ay araw ng Diyos. Remember this. 6 days He has been so good to us. 6 na araw kayo po ay pinagpala araw-araw ng Diyos. Amen. There is just one day that God is waiting para po siya naman na mapagpala. Amen. Kaya ngayon pong araw na ito, ang Diyos po ang ating pinagpapala. Kaya don't come to church just because you want to receive a blessing. The first thing that you have to have in your heart while you go to church is to bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Come and bless your holy name. Hallelujah. 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 Amen. Kaya baguhin po natin ang ating mindset na kaya tayo pumupunta sa church ay upang tayo pagpalain ng Diyos. Kapatid, 6 na araw ka nang pinagpapala ng Diyos. Amen. Kaya huwag ka maging makasarili. Itong araw na ito, pagpalain natin ng Diyos sapagkat siya'y napakabuti. Sa loob ng 6 na araw, pinaburan niya tayo. Binuksan niya mga saradong pintuan. Ipinaglaban niya tayo. Pinagaling niya tayo. Pinaburan niya tayo. Pinalakas niya tayo. Ginising niya tayo araw-araw. Binibigyan niya tayo ng pagkain sa ating hapag at kainan. Hallelujah. So this is the day that we bless the name of the Lord. Hallelujah. Kaya pinupuri ka namin, Panginoon. Pinasasalamatan ka namin, Panginoon. Lord, we come here to bless you. We come here to bless your name. We come here to exalt you. For you are the reason why we came. Hallelujah. Ikaw po ang dahilan kung bakit po kami ay tumungo sa lugar na ito. Because we want to celebrate you together with your people in this house, Panginoon. Gusto ka naming ipagdiwang kasama ang mga kapatid kay Kristo, Panginoon. Because you have been so good to us, Panginoon. You have been so good to us, Panginoon, to us and to our family. Panginoon, sobra ang kabutihan mo sa amin at sa aming buong pamilya. Kaya, Panginoon, karapat-dapat lamang na ikaw ay aming purihin. Karapat-dapat lamang na ikaw ay aming sambahin. Dahil nakakahiya kung hindi ka namin pupurihin because you said in your word, if we will not praise you, you will make the rocks cry out to you. And we don't want the rocks doing our job, Panginoon. Ayaw po namin na ang bato ang gagawa ng pagpupuri dahil kami ang dumaranas ng iyong kabutihan at ang iyong pabor ay sa amin mo po pinararanas, Panginoon. Hindi lamang sa mga material na pagpapala ka namin ginugunita,
But most of all, Panginoon, we thank you for accepting us to be your children, Panginoon. Salamat po dahil tinanggap mo kami para maging iyong anak. At salamat dahil kami po ay iyong tinubos, kami iyong binayaran, kami iyong hinugasan, at kami ay iyong pinalitan ng kasuotan na napakaputi. That's why we can come boldly in the throne room of grace today, Panginoon, because of your Son, Jesus Christ, who died for us 2,000 years ago, Panginoon. Kaya ipinagpapasalamat namin ang kabutihan ito. Kaya hindi po namin pwedeng sabihin, there is no reason to thank you. There is a reason to thank the Lord because He saved me, He blessed me, He justified me, and He made me His Son. Hallelujah! Glory to Jesus! Hallelujah! Kaya hindi po pwede sabihin natin walang dahilan, Pastor, para magpasalamat ako ngayong araw na ito. Nothing good had happened to me. Hindi nga ako nakabenta ng maganda ngayong linggo. No, 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 no. You have many reasons to thank the Lord. The first reason is because He saved you. Dahil iniligtas ka niya at ginawa kang kanyang anak. Kaya nga po ngayong umagang ito, Panginoon, salamat sa iyo. Salamat po sa iyong kabutihan. We are so grateful to you, Panginoon. Maraming salamat po sa umagang ito. Salamat, Panginoon, at kami po ay malaya pa rin na nakapagsasama-sama, nakapagtitipon, at nakadadalo sa gawain na kagaya po nito. Lord, we welcome you. We continue to welcome your presence in this house today. Holy Spirit, thank you for dwelling and residing in our lives today, Panginoon. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin. Kaya ngayon pong umagang ito, continue to stir up our spirit, continue to stir up our soul. Amen. Panginoon, salamat po sa araw na ito. Kaya kung kami dinala mong pinagpala, Lord, we believe that we will not leave this place without your glory, Panginoon. Kagaya po na sinabi ni Moses, Lord, I will never leave this place till I see your glory, O God. Kaya ngayon pong umagang ito, we're praying that same prayer that we will never leave this place until we see the glory of God in our lives, Panginoon. Kaya pinasasalamatan ka namin, pinupuri ka namin, sa iyo namin ibinabalik ang lahat ng mataas na papuri, parangal at pagsamba. In Jesus' name, amen. Glory to God. Hallelujah. Palakpakan din po natin ang ating worship team for doing a great job. Amen. Ushering us into the presence of the Lord. Amen. Thank you very much. Amen. So God bless you po. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon. Napakasarap po ng sumasamba sa Panginoon. Ano po? Amen. Sa akin po ministry, I always give more time sa mga awit at sa mga pagsambang bahagi. Alam niyo kasi nga po, ano ba ang tawag po sa ating pagtitipon ngayon? Worship service. Amen. Ako po'y nalulungkot pag walang nangyayaring worship sa worship service. Amen? Kaya nga po, balitan po natin ang ating mindset. We don't come to church to be blessed by God. Amen? Hindi po tayo pumupunta sa simbahan para po tayo pagpalain. Matagal na kayong pinagpala ng Diyos eh. Sabihin mo sa iyong katabi, sobra ka na. Amen? Masado ka na makasarili. Amen? Nakakuha po ba natin yun, mga kapatid? Every day, since Monday, Tuesday, Wednesday, the Lord has been blessing you and non-stop blessing you. Amen. Sabi mo sa iyong katabi, kita mo, buhay ka pa. Amen. Nakukuha po ba natin? If not because of the Lord's goodness, amen, kung hindi po dahil sa biyaya ng Panginoon, kaharap mo na ngayon si Lord. Nakukuha po ba natin dito? Pero mas maganda yon. Amen. Naniniwala ba kayo na mas magandang makaharap na natin ang Panginoon? Amen. Sabi mo sa iyong katabi, gusto mo na bang makaharap si Lord? Amen. Yan po nakakatuwa. Maraming may gusto kay Lord pero ayaw siyang makaharap. Amen. It really sounds weird. Ano po? Maraming gustong-gusto si Lord pero ayaw pa siyang makaharap. Hindi ko rin po yun maintindihan. Amen. Pero nung binasa ko po ang isang istorya ni Pablo, ang isang bahagi ng kanyang sulat, si Pablo po gusto na niyang makaharap ang Panginoon eh. Amen. But because he realized that there is still a mission, so sabi niya, I decided to stay. Pero if I given a chance, I want to face the Lord. Pero baliktad po sa makabagong simbahan, the new believers today do not want to face the Lord. Amen. Kaya sabi mo sa iyong katabi, gusto mo na bang makaharap si Lord? Amen. Nakukuha po ba natin yan?
Amen. Alam niyo po kung bakit ko po kayo ini-encourage dyan sa area na yan. Alam niyo po, tatagal po ang buhay ninyo sa ibabaw ng lupa if you understand, amen, the mystery of death. Dahil tandaan po natin, ang kamatayan po ay malapit sa mga takot. Totoo po yan. Amen. Just remember this principle. Ano po? Just remember this principle. What is the opposite of faith? The opposite of faith is fear. Amen. What is the definition of faith? Believing what you do not see will come to pass. Yan po ang definition of faith. So if you define fear, it's the opposite. What you believe also will come to pass. What you feared. Amen? So kaya nga kung familiar po kayo sa Bible, there is one incident sa panahon po ni Job. Nabanggit po ni Job, I just forget the exact chapter and verse, but there is a passage in the book of Job when he said, matapos po na mangyari sa kanya yung mga trials, yung pagkamatay ng kanyang mga anak, pagka-bankrupt ng kanyang negosyo, pagkakaroon niya ng sakit sa kanyang katawan, at pagkakaroon niya ng asawang bungangera, those are the packages. Amen? So sabi ng isang tinuturuan ko ng Biblia, Pastor, 3 lang po ang problema ni Job. Ano-ano yon? Namatay ang kanyang mga anak, na-bankrupt ang kanyang negosyo, amen, at nagkasakit siya sa kanyang katawan from head to foot, that is boils. Sabi ko, you're wrong. 4 ang problema ni Job. Sabi niya, Pastor, matagal ko nang binabasa ang storya ni Job, 3 lang talaga. Sabi ko, hindi mo nakita na yung asawa niya naiwan pa. Hello? Ang laking problema ng asawa niya. Alam niyo kung bakit? Kasi nung may sakit si Job, ito yung nagbubuyo sa kanya, ba't hindi mo pa kasi sumpain ng Diyos? Di ba sakit ng ulo yung asawa? Hello? Amen. Kaya kung may asawa ka na tinutulak ka sa Panginoon, bless ka. Pero pag may asawa ka, sinusumbatan ka, problem yan. Palakpakan niya po ng sandali ang Panginoon. Amen. Pero ang sabi po ni Job, just listen very carefully, this is not yet the message. Ang sabi po ni Job, the thing that I feared had happened to me. Amen. Yung aking mga kinatakutan nangyari sa akin. So because fear is believing, amen, the impossible will come possible in your life. Amen. Kaya kung lagi ka natatakot sa kamatayan, malapit ka sa kamatayan. Hello? Nakukuha po ba natin? Kaya nung maunawaan ni Pablo yung revelation and mystery of death, he said, to be absent in the body is to be present with the Lord, and vice versa, to be present in the Lord is to be absent with the body. Ano po ang sabi ni Pablo sa kanyang conclusion? O death, where is your sting? Amen? Bakit po nawala na ang kamandag ng kamatayan? Kasi alam ko na ang katotohanan tungkol dito. Na hindi kawalan at hindi ko katapusan ng kamatayan. If I die, I go to a better place, and that is my destiny. Pero sino po ang mga natatakot sa kamatayan? Yung hindi nila alam ang kanilang destination. Amen? Nakukuha po ba natin mga kapatid? Kaya sabihin mo sa iyong katabi, mamamatay ka rin. Amen. Just a test. Amen. If they know what they believe. Amen. People that are fearing death are people who really doesn't understand the concept of death. Amen. Pero kung alam mo po ang konsepto ng kamatayan and you are sure where you are going, you will not fear death. Amen. Ang mga natatakot po sa kamatayan, hindi nila kasi alam kung saan sila patungo. Amen. Pero it's so different if you talk to a person who knows their ending. Amen. Parang ganito po yan. Ngayon po ay NBA season. Ako po kasi ay mahilig sa basketball. That's one of my favorite sports. Amen. Ngayon, may mga pagkakataon nung araw na kami po ay nagkakaroon ng pagkakataon na manood ng mga basketball games na mga live. Dahil yung akin din pong mga anak, mahilig po sa basketball. So, ito po ang aking kasing naging karanasan. Madalas po ay kami po ay nanunood ng live. At binigyan nga rin kami ng Lord ng wonderful opportunity na makapanood ng actual na NBA games. Napanood namin one time, that was 2 years ago. Napanood po namin yung laro ng Dallas Mavericks and the Golden State Warriors. Ang sarap ng feeling pala talaga. Na makaharap mo yung mga higante talaga. Hanggang dito lang po kami Dahil binigyan kami ng chance din na makalapit doon sa court, so we get to see the players. So ang lalaki po talaga nila. So ngayon, naobserbahan ko, kaya sabi ko sa mga anak ko, huwag na lang tayo manunood ng live. Kasi sa akin pong pagkakaunawa at pagkakaalala, every time na manunood kami ng live, yung aming team na gusto natatalo.
Sabi ko, siguro may balat tayo. Kasi tuwing tayo mag-a-appear doon, lagi tayong talo. At saka, isa pa, sabi ko sa anak ko, ayoko na sumama, ang sakit sa dibdib. Di ba masakit sa dibdib? Kasi alam nyo, lalo na yung mga dikitang, yung mga mahilig dyan sa basketball, yung mga pandulong labanan, yung dikit, tapos sa dulo, sigaw ka na ng sigaw, akala mo mananalo, tapos talo, ang sama po ng pakiramdam. Ano po? Alam mo yung kailangan mo uminom na napakaraming tubig pagkatapos at para kang nalugi sa negosyo o anuman. Ganun po yung pakiramdam. Kaya I decided na pag manonood po ngayon ako ng mga games, ang papanoorin ko na lang yung replay. Amen, yung replay. Pero hindi ko papanoorin yon kung talo yung papanoorin ko. Tiyatanong ko yung anak ko, sino nalo kanina? Sabi niya, Papa, yung ganito. Manonood po ako noon. Bakit? Wala na yung kabay. Kasi alam ko na yung dulo. Now, that's the same thing. If you know your end, hindi ka na po matatakot. And if you are a child of God, your end is in heaven. Pero bakit marami po takot na tao po sa panahon ngayon? They don't know their end. Pero pag inilagay mo po sa kamay ng Diyos ang iyong buhay, you have nothing to fear because you know that God is in control in your life. Amen? Kaya pag may problema ka, sabihin mo, alam ko na dulo nito, I win. Pag may pagsubok ang kinakaharap, alam ko na dulo nito, magtatagumpay ako. Pag tinanong ka, bakit? Because I know that God is on my side. Amen? Dahil nasa panig ko ang Diyos, at ang sabi ng Biblia, pag nasa panig daw po natin ang Diyos, we are more than a conqueror in Christ. Kaya we will always win. Kaya kahit anong problema po ang dumating sa inyong buhay, the ending is always good. Amen? Kaya sabi mo sa iyong katabi, may problema ka ba? Maganda ang katapusan niyan. Amen. That's the truth if you are a child of God because God will never allow His children to fail. Amen. Di po niya tayo ahayaan na tayo po ay mabigo because our God is a victorious God. Palakpakan po natin ang Lord. Hallelujah. So let me go to the message today. Sa puro totoo po, I will have a confession. Kinakabahan po akong pumunta rito ngayong umagang ito. Alam niyo po kasi, let me just give you a backstory. I think 3 or 4 days ago ata ito nangyari or maybe more. Nag-text po sa akin ang atin pong napakasipag na secretary na si Sister Aren. Send me a message. Sabi niya, pinaabot po niya sa akin yung formal invitation that I would be speaking here today. Ngayon pong araw ng linggo. And it is always an honor coming here and to minister the Word of God with you. Ako po yung laging excited every time that I get to preach the gospel because I know and I believe that this is why I'm alive today. Amen? Alam ko po na ang rason at dahilan kung bakit po ako'y buhay, this is my purpose to preach the gospel and to teach the people. Tandaan niyo po, you will never be satisfied in your life until you found out your purpose. Hello? Hindi ka po makukontento, masasatisfy sa iyong buhay pag hindi mo nalaman yung layunin kung bakit ka po buhay. Tanungin mo nga iyong katabi, do you found out already what is your purpose? Sige nga po. Naluklasan mo na ba kung ano ang purpose mo, kung bakit ka binuhay ng Panginoon? Amen? Dahil yan po ang reason. Every human being has a purpose from God. Amen? Kaya pag natuklasan mo po ito, doon ka pa lamang po magkakaroon ng sense of fulfillment. Let's say for example, natuklasan mo na that your calling is to lead the people in singing. Mapapansin mo, iba po yung pakiramdam. Kahit may problema, but when you have done your purpose, there is always a sense of satisfaction in your heart. Amen? Pero sino po ang laging pong bugnot at galit sa buhay? Yung hindi niya maintindihan kung bakit siya buhay. Hello? Alam niyo po ang difference if you don't know your purpose? Ang hirap po gumising sa umaga, right? Kasi hindi mo alam kung ba't ginising ka pa. Amen? But people who know their purpose are always excited to get up every morning. Why? Because you know that every day is one step to your purpose and fulfillment of your calling. Amen? Kaya nga po ang assignment ninyo, know your purpose. Sabihin mo sa iyong katabi, pag uwi mo, get to a prayer room, ask God, tanungin mo ang Diyos, God, why are you making me alive? Bakit mo ako patuloy na binubuhay? Reveal to me your purpose. Naalala ko po si Moses. Si Moses po one time, nung siya po ay nasa wilderness, na kontento na po siya na siya po ay nasa ilang at nasa buhay ng pagpapastol. Bakit po? Because he lost his sense of purpose. Akala po niya because there is one time
nalaman po ni Moses ahead of time why God kept him alive and why God put him to Egypt. Alam po ni Moses yun kung bakit po siya inilagay ng Diyos sa Egypt. He knows that he will be a deliverer. Pero napaaga po yung pag-step in ni Moses doon sa purpose. Pinatay po niya yung Egyptian na nakita niyang umaapi doon sa kanya pong kababayan na Israelita. Do you know the story? Amen? Alam niyo po ba kung ba't pinatay yun ni Moses? Because he believes that he is the deliverer for his nation. Pero nung kanya pong patayin po yung yung Egyptian, nag-boomerang po, nag-iba po yung effect. Kasi yung Israelita na kanyang pinagtanggol, isinumbong sa Paraon na siya yung killer. Hello? And he became a wanted man because he killed somebody, an Egyptian, kaya siya po'y nagtago. At alam niyo kung bakit po siya nagtatakbo sa wilderness? Because he was frustrated. Dahil akala niya, hindi po totoo yung kanyang purpose sa Panginoon. Kaya kinalimutan niyo yun for a while. He became a shepherd. He ran into the wilderness. Pero dumating po yung tamang oras because this is also what I found out. God's purpose sa right timing. Don't you ever forget that. Ang purpose po ng Diyos ay may tamang panahon because the God that we serve is a God of time, the God of season, and the God of purpose. Amen? Ang liwanag po niya sa book of Ecclesiastes, ang Diyos po ay may tamang oras sa ating lahat. Kaya nga sabi ng Ecclesiastes 3, in His time, He makes all things beautiful. Amen? Kaya pag nasa timing po tayo ng Diyos, makikita mo po everything is falling into places. Amen? Kaya nga po, si Moses nagtago, pero one time, nagkaroon po ulit siya ng encounter sa Lord sa isang pangyayari sa burning bush, and God rehearsed to him that I don't forget your purpose. You are still my deliverer. Amen? Kaya nagbago po ng motivation si Moses. Why? Because he found out that the purpose is still there. Amen? Kaya nga po ngayong umagang ito, kami here, inviting you to be the speaker here. Thank you very much. Sabi ko po, pero yung sumunod na text niya, yun ang nakakanerbiyos. Sabi niya, wala pong mga lalaki sa linggo. So I said, sabi ko sa misis ko, ano yung pupuntahan ko? Women's conference? Hello? Amen? Tapos ang mabigat pa po, dahil may ahead of time schedule that my wife could not come with me here, lalo akong kinabahan. Sabi ko, puro babae na, solo pa ako lalaki. Ano kaya ang daratnan ko doon sa binyan? Amen. To be honest with you, nag-text po ako kay Brother Bernard. Amen. Hindi po ako nagtitiwala kay Sister Aren. Napagalitan pa nga ako ng misis ko, bakit ka ba nag-i-imbestiga ka pa kung wala talaga lalaki sisimba? Ewan ko, kinakabahan ako Amen. Siyempre, mahirap po maging Samson sa palibot ng mga Delilah. Nakuha po ba natin? Kaya tinanong ko talaga si Kuya Bernard, wala ba talagang kalalakihan? Sagot niya, wala po. Sabi ko, confirm. Amen. Sabi niya, pasensya na. So I was thinking na pag sinabi yung walang talaga, as in zero. So ina-expect ko pati mga cameraman, pati nasa sound booth, puro babae. So sabi ko, I will be attending a women's conference today. Amen. So yun po. Kaya nga sabi ko, I've been praying hard, nananalangin ako sa Panginoon a day before, bago po ako pumunta rito, dahil sabi ko, Lord, ano po ba ang mensahe? And the Lord is so good, dahil siguro nga po, sabi ko, babaguhin ko po ba, kasi pagpasok ko, na medyo gumaan ng hinga ko, nakita ko si Aris, may lalaki pala. Amen. So, praise the Lord. Pag akyat po rito, sabi ni Brother Aris, hindi po, nandyan din po yung iba kasi nakababa na po, nauna na pong bumaba yung iba. Kaya medyo gaan ang pakiramdam ko. May lalaki palang dadatnan ako dito ngayong umagang ito. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Pero may mensahe na po ang Diyos Amen. The message today is entitled, The Woman of Faith. Tingnan nyo, pambabae talaga. Amen. So pasensya na po sa mga lalaki, hindi kayo isinali. Amen. So ang mensahe po ngayong umagang ito ay tungkol po sa babae na may pananampalataya. Amen. Pero wag naman po nating isasara ang ating puso ng mga lalaki na nakikinig, nanunood sa ating mga online service ngayon. Okay, the message is not for us, no. I believe that we can also learn from the woman who had faith in God. Amen?
Meron din po tayong matututunan sa babae na may mga pananampalataya at pananalig sa Diyos. Amen? So let me start. Amen? Tayo po ay magsimula sa mensahe. If you have your Bibles with you today, can you turn your Bibles to Matthew chapter 15? At dito po tayo magsisimula ng ating mensahe ngayong umaga po ito ng linggo. Today is November 21. Now in Matthew chapter 15, if you are there, let's read from verse 21 to verse 28. I will be reading from the New Living Translation, but any translation that you are using, it's okay. So sabi po sa verse 21, Matthew 15, Then Jesus left Galilee and went north to the region of Tyre and Sidon. A Gentile woman who lived there came to him pleading, Have mercy on me, O Lord, Son of David, for my daughter is possessed by a demon that torments her severely. But Jesus gave her no reply, not even a word. Then his disciples urged him to send her away. Tell her to go away, they said. She is bothering us with all her begging. Then Jesus said to the woman, I was sent only to help God's lost sheep, the people of Israel. But she came and worshiped him, pleading again, Lord, help me. And Jesus responded, It isn't right to take food from the children and throw it to the dogs. She replied, That's true, Lord, but even dogs are allowed to eat the scraps that fall beneath their master's table. And in verse 28, Dear woman, Jesus said to her, Your faith is great. Your request is granted. And her daughter was instantly healed. Let us pray. Dakila at makapangyarihang Diyos, aming Ama, salamat po sa mga salita na amin pong nabasa at amin pong napakinggan ngayong umagang ito. But Lord, we do not want just to hear and listen to your words. Lord, we plead for understanding. We plead for revelation, Panginoon. And also we plead for truth. Gusto po namin, Panginoon, ng mga kapahayagan. Gusto po namin ng katotohanan. At gusto po namin na maunawaan ang mga bagay na espiritual. And Lord, we know that these are only possible by the help of your Holy Spirit. Kaya ngayong oras at sandaling ito, Banal na Espiritu, tulungan mo po kaming lahat na naririto. Speak to us. Mangusap ka po sa amin, tulungan mo kami na maunawaan namin ang iyong salita. Dahil kami po ay umaamin na ang aming isipan ay limitado sa mga bagay na natural. Dahil maliwanag po sa iyo salita na mga bagay na espiritual ay naunawaan din lamang sa pamamagitan ng pamamaraan at kapangyarihan ng Espiritu. Kaya tulungan mo ang bawat isa, maging ako na iyong gagamitin na daluyan. Let the anointing and the power of your Spirit flow today. Salamat po, Ama. In Jesus' name we pray, and everybody say, Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Sa Biblia ay mapapansin po natin na marami pong pagkakataon na binabanggit po sa Biblia yung mga role ng babae. Amen? Kaya hindi rin po natin pwedeng i-discredit ang mga ministry and role of the women in our time. In the Bible, kung maaalala nyo po, did you all know, this is just an added piece of information. Alam nyo ba that there was a time, during the time that Jesus was in the grave, siya po ay nasa libingan, and after he was resurrected from the grave, that was early Sunday morning, did you all know that all the men were just in one room and they all are prostrated, depressed, and they feared now for their lives? Alam niyo ba na nung araw na si Jesus ay nasa tomb at nabuhay mula sa mga patay, ang mga lalaki na kasama ni Jesus ay unag-ipon sa isang kwarto. At naroon sila na takot, naroon sila na nawawala ng pag-asa dahil po sa pagkawala ng Panginoong Jesus. But did you all know that there is a woman, isang babae ang naglakas ng loob to be in the tomb to where Jesus was buried during the time para po silipin at tingnan ang kalagayan ng kanilang Panginoon. Kaya nga po kung ating papansinin, this is historical that the first person who had been to the tomb during the day of resurrection was a woman.
Amen? Babae po ang nandoon nung oras at sandaling yon. Amen? Kaya nga po, kung maaalala po natin, it is the woman also who was used by God to bring back the message to the man that Jesus was alive. Amen? Kaya po malaki rin po ang gamit ng mga kababaihan. Amen? Naniniwala ba kayo na babae din ang napiling gamitin ng Diyos to bring His one and only begotten Son to be in this world? Amen? Amen? Maaaring sabihin natin, syempre naman, Brad, alangan naman lalaki ang gamitin ng Diyos para magsilang kay Jesus. Well, let us just do this for the sake of argument. But if God chooses a man to bring His Son here into this planet, it would not be impossible. Amen? Naniniwala ba kayo na hindi imposible na pwedeng ang lalaki po ang naging nagdalang tao para po kay Jesus? Amen? Why do I know that? Because the Bible said what is impossible with men is always possible with God. This is the kind of God that we serve. He is the God of all the impossibility that He turns the impossible to be possible. Amen. Ganito po ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Walang imposible sa Diyos. Sabi mo sa iyong katabi, walang imposible sa Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen. Ito lamang po ang tinatawag na reservation. Malibang iba yung Diyos na pinaglilingkuran mo. Pero kung ang Diyos na pinaglilingkuran mo ay yung Diyos na tinuturo ng Biblia, now I want to remind you that the God that you serve is a God. With Him, nothing is impossible. Amen? Pero hindi po ginawa ng Diyos na ang lalaki po ang nagdala, but He chooses a woman. Amen? Another example in the Bible na napakalaki po ng role ng babae. Did you all know na isa po sa dahilan kung bakit po naging matibay na lingkod ng Diyos ang isang lalaki na ang pangalan ay Timoteo? It's because of his mother and grandmother. Amen? So again, makikita po natin na babae po din ang naging dahilan para magkaroon ng isang matatag na lingkod ng Diyos sa katauhan po ng lalaki na ang pangalan ay Timoteo. Amen? At kung idadagdag pa po natin, there are so many, but I'm just thinking on the things that I can recall today about the role of the woman. Amen? Now another example, good example is Elizabeth. Amen? Did you all know Elizabeth? Siya po yung nanay po ni John the Baptist. Amen? So kung mapapansin po natin, she made a big sacrifice. She was barren. Amen? Siya po ay baog, pero nagbigay po siya ng napakatinding act of faith. Bakit po? Dahil tingnan niyo po, if you are a woman and you have been waiting to have a child of your own, gusto mo siyempre yun na arugain, alagaan, gawing espesyal, amen, at maging malapit sa iyo. Pero pansinin niyo po ang ginawa ni Elizabeth, amen, nung siya po'y humingi sa Diyos ng ganitong biyaya, pinangako po niya na ito'y kanyang iaalay sa Diyos. Meaning to say, just give me a baby and when it comes, I will give it to you. Amen? So that is a great sacrifice of a woman there. Amen? Kaya makikita po natin, the list goes on and on. Sa Old Testament, napakarami pa pong istorya. Nandiyan pa sila Esther. Amen? Nandiyan po ang mga babae na kagaya po nila Rebecca. Marami pong babae. Amen? Na napakaganda po ng kanila pong mga contribution. Amen? At kanila pong mga naging istorya pagdating po sa kanilang pananampalataya sa ating Panginoon. At ako po'y naniniwala na ang kasaysayan po ng mga kababaihan na may pananalig sa Diyos ay hindi po tumigil sa Biblia. Hindi tumigil sa Biblia. Dahil ako'y naniniwala na meron pa rin pong posibilidad na may mga babae na naririto ngayon sa biyaya ng Diyos Binyan na pwede pong dumagdag sa kasaysayan ng mga babae na may takot sa Diyos. Totoo po ba yan? Amen? Sabi mo sa iyong katabi, pwede ka, kung magkakaroon again ng revision ng Biblia, pwede ka kayang masulat doon? Amen? Na merong isang babae sa biyaya ng Diyos na talagang dakila at busilak ang kanyang paglilingkod at pag-ibig sa Panginoon. One of the book in the Bible that does not have an ending is the book of Acts. Did you all know that? Ang isa po sa aklat sa Biblia na hindi po nilagyan ng tinatawag na conclusion is the book of Acts. And you know why? Because the acts of the disciples and the believers never stop during the time. Hanggang ngayon po, kumikilos po ang gawa ng Diyos sa buhay ng simbahan. Amen? Kaya po walang katapusan, wala pong ending ang Book of Acts. Bakit po? Because yung acts of God in the church is continuous until now. Totoo po, kayo po ba ay makapagpapatotoo na hanggang ngayon,
kumikilos ang Diyos sa atin pong panahon. Are there any witness here today? Amen? Meron ba mga sasaksi ngayong umagang ito na magpapatunay na hanggang ngayon, kumikilos ang Diyos? Hindi huminto ang pagkilos ng Diyos sa early church. We can still see today that God is moving in our time. Hallelujah. Amen. Kumikilos pa rin ang Diyos sa ating panahon. Amen. Tatanungin ko kayo, can you see also people get healed today? Can you see people getting saved today? Nakakarinig pa rin ba kayo ngayon ng mga masasamang tao pero nakakakilala sa Diyos, ginagamit ng Diyos, binabago ng Diyos? Why? Because God is still moving in our time. Amen? Kumikilos pa rin po ang Diyos sa atin pong panahon. Amen? Hindi po siya nag-resign, hindi po siya nag-retire, hindi po siya nag-day off. He's still moving today. Nakukuha po ba natin? Kaya nga po dito po sa Matthew 15, let's get to work here, the women of faith. Tingnan po natin. Pero atin po munang isa-isahin yung ilang mga bagay that are very obvious. Amen? Dito po sa istorya na itinala po dito sa Matthew chapter 15. Ang sabi po ng tala ni Matthew sa Matthew 15, let me start teaching you first about the obvious things that we can find here in this story. Sabi po kasi rito, number one, that I want you to pay attention here, is found in Matthew 15 verse 22. Sabi po sa Matthew 15:22, there was a time, amen, that there is a Gentile woman. Amen? So first information na ating po makikita dito sa story ni Matthew, that there was a Gentile woman. Amen? So meaning to say, ito pong babaeng ito, na nakaharap po ng Panginoong Hesus, was not a Jew, but a Gentile. Amen? So bakit po aking binibigyan ng pansin ito pong bahaging ito ng verse 22? Because you have to understand that during this time, the first mission and ministry of Jesus was for the Jewish only. Amen? Sa Hudyo po muna siya nag-minister. Amen? Pero it doesn't necessarily mean, amen, that Jesus was not sent for the world. Amen? Pero dito po ipinakikita ng Scripture na meron pong puwang, meron pong bahagi ang mga hintil sa kaharian ng Diyos. Amen? Salamat po sa Panginoon dahil sabi nga ng Bible, all things work together for good. Let me give you a short history of our position today. Sa oras at sandali pong ito, as we are speaking today, hanggang sa oras at sandaling ito po, the majority of the Jewish people does not believe in Jesus. Amen? Karamihan po ng mga Hudyo, hanggang oras na ito na ating pinagsasamahan, hindi po sila naniniwala kay Kristo. But, they are awaiting for the Messiah. Nag-iintay po sila saan? Sa pagdating ng tinatawag na Mesiyas. Amen? But if you are following Bible prophecy, we know that in Bible prophecy, the Messiah that the Jews are waiting today is the Antichrist. Amen? Because they will not be given a Messiah in the form of Jesus because Jesus has already come 2,000 years ago. Pero ano po ang ginawa ng mga Hudyo kay Jesus? They did not receive Him. Kaya nga kung familiar po kayo sa John chapter 1, ano po ang sabi ng Scripture? Sabi niya, He came to His own, but His own received Him not. But to them that believe, I like this part. Sabi, but to them that believe. So doon po pumasok tayong mga Gentile. Pag sinabi po kasi Gentile, these are non-Jewish people. Meron po bang Hudyo rito ngayong umagang ito? Wala, ano? So lahat po tayo hintil. Pero ano sabi ng Biblia, but to them that believe. So my question this morning is, do you believe? Do you believe in what? Do you believe in Jesus? Naniniwala po ba kayo kay Jesus? Now, ano ang sabi po ng pangako? To them that believe, He gave them the power to become children of God. So sa mga sumampalataya, binigyan daw po ng langit ng kapangyarihan ang mga sumampalataya kay Jesus na maging anak ng Diyos. At tingnan mo ngayong katabi, you are sitting beside a child of God today. Amen. Naniniwala ka ba ng iyong katabi anak ng Diyos? Amen. Sabi mo, tiyakin mo lang. Sabi mo, anak ka ba ng Diyos o kanino ka bang anak?
Amen. So sinesertified po ni Pastora Magda na lahat kayo anak ng Diyos. Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon. Amen. Glory to God. Amen. Kaya sabi po, to them that believe. To them that believe. Amen. Ano raw po ang nangyari? We become children of God. Pero meron pong reason kung bakit po tumigas ang puso ng Diyos. I tell you this, God is a God of purpose. Kaya may layunin po kung bakit pinahintulutan ng Diyos na tumigas ang puso ng mga Israelita. Diniscuss po ito ni Paul sa Romans, at sabi niya, the reason why God allowed the nation of Israel to have a hardened heart so that the Gentile would receive this great mystery of salvation. Upang atin pong makamtan ang kaligtasan. Kaya biyaya po ang kaligtasan na meron kayo. Amen? Kaya naman may pakiusap po si Pablo sa ating mga mananampalataya. Sabi niya, please do not forget to pray for our Jewish brethren. Kaya ang tanong ko po sa simbahan ngayong umagang ito, do you pray for the people of Israel? Isinasama niyo po ba sa inyong prayer ang mga Hudyo? Amen? Because don't you ever forget that the reason why you are saved today is because God sacrificed them from believing so that salvation will be open to us. Amen? Kaya ito po ay biyaya. Dahil kung hindi po tumigas ang puso ng mga Hudyo, lahat tayo biyaheng impyerno. Amen? Lahat po tayo pa impyerno. Dahil ang kaligtasan lamang sana ay para sa mga Hudyo. Pero dahil po sa grasya ng Diyos, nagbukas po ito sa ating mga Pilipino, mga Inchik at kung sino-sino pang ibang lahi dito sa ibabaw ng mundo. Amen? Kaya ating pansinin sa verse 22, this is an incident involving a Gentile. Kaya hindi po normal in the sight of the Jew that Jesus would be ministering and would be blessing the the Gentile. Kaya mapapansin niyo po na ito pong bagay na ito ay ginamit din ng Panginoon, amen, to send a message to the Jewish audience that God has a heart for the Gentile. Amen? May puso po ang Diyos sa mga hintil. Because John 3:16 is very clear that for God so loved the Jew, hindi po yun ang sabi ng Biblia, for God so loved the world. Kayo po ba'y bahagi ng world? Yes. And did you all know that God loves you? Naniniwala ba kayo na nung kayo'y bahagi pa ng sanlibutan, inibig na kayo ng Diyos? Amen? Alam nyo ba na kayo po ay inibig na ng Diyos, hindi nung kayo ay na-born again? Hindi nung kayo ay naginang mananampalataya? Hindi nung kayo nag-start na mag-serve sa ministry, kaya ninyo nakamtan ng pag-ibig ng Diyos? Amen? That's not true. You receive a wrong information. When you were yet sinners, God loves you already. Nung ikaw ay makasalanan pa, mahal na mahal ka na ng Diyos. Amen. Kaya if you have the information, kailangan kong i-earn ang pag-ibig ng Diyos. That's a wrong teaching that you receive. Amen. Kailangan ko siguro magsipag sa simbahan para ang pag-ibig ng Diyos mapa sa akin. That's a wrong message. Because even when you are yet ungodly, the Lord already loves you. Amen. Ano nangyari sa akin ngayon? Ako'y nag-i-involve na sa church, lalo kang inibig ng Diyos. Yan, sabi mo sa iyong katabi, lalo kang namahal ng Diyos ngayon kasi ang bait mo na. Totoo ba yan? Amen. Tingnan mo nga sa mata yun, sinabihan mo kung hindi siya nagsisinungaling. Amen. Lalo na ngayon, mahal ka na ni Lord. Kasi nung chismosa ka pa, inibig ka na niya. Di lalo na ngayon, konti na lang, ano? Amen. Amen. Nung ikaw ay manunuba pa, minahal ka na ni Lord. Ngayon, konti na lang, ano? Amen. Konti na lang, pastor. Hindi na ganun kagarapal ngayon. Hallelujah. Amen. Nung ikaw ay masama ugali, minahal ka na ng Diyos. Ngayon, medyo may nabawas na. Pastor, alam mo ba, onti na lang ang masama kong ugali. Kung lalagyan ng percent, gano'ng karami na nabago? Awa ng Diyos, 10% na, pastor. Mamalaki-laki pang trabaho yan. 10% na nabago po sa akin out of 100%. Amen? But still good, amen? Because you are still a work in progress. Amen? Kaya sabi po dito sa verse 22, a Gentile woman who lived there came to him. Amen? So mapapansin po natin, yung lugar na pinuntahan po ni Jesus, Tyre and Sidon, this is a place where the Gentile
some of the Gentiles lived during his time. Kaya sabi po rito, pumunta puro si Jesus at doon sa lugar na yon may isang Gentile woman na nakatira po doon na lumapit kay Jesus. But we know, according to the story in verse 22, when she came to Jesus, there is a purpose. Meron po layunin. Anong kanyang layunin? Meron po siyang kailangan kay Jesus. Amen? Ano po ang kailangan niya kay Jesus according to verse 22? Dahil meron po siyang anak na babae. Ano po ang kondisyon at sitwasyon ng kanyang anak na babae na kanyang inilalapit sa Panginoong Jesus during that time? Meron po itong karamdaman. Meron po isang sitwasyon at kalagayan because the daughter of this Gentile woman, according to Matthew, was possessed by a demon. Demon possessed po ang kalagayan ng babae na anak po nitong Gentile woman. Now, watch this. So, look at the obvious principle here, amen, that our problems, amen, I will not say all of the time, but sometimes, amen, problems draw us to Jesus. Amen? How many of you here could testify na kung hindi dahil sa problema, hindi mo nakilala ang Diyos? Hello? So, this is an obvious principle here. That problem actually is not a bad thing. Sometimes problem is a blessing. Tama? May mga pagkakataon na meron sa atin, kung wala man sila rito. Amen? Hindi mo minsan maunawa, alam niyo po kasi ang buhay, may mga bagay na hindi natin maintindihan, pero maganda po ang balak ng Diyos. The reason behind that, ang sabi po ng book of Isaiah, when you are dealing with God, don't you ever forget with this principle that His ways are not your ways and His plans are not your plans. Maring may plano ka. It's alright to have a plan. Ayos po na magplano ng buhay, but this is my reminder to every believer here. Huwag niyo pong hahayaan that your plan is always the right plan. Be open for changes. Amen. Uulitin ko po be open for changes. Amen. Kasi may mas maganda pong plano sa iyo ang Diyos. And sabi mo sa iyong katabi, may plano sa iyo ang Diyos. Amen. Sa Jeremiah 29:11, God reveals these thoughts to Jeremiah. He said, "For I know my plans for you. Plans to prosper you, not to harm you, but to give you a hope and a better future." Amen? So may plano po ang Diyos. Kaya nga po, iba po ang plano ng Diyos sa ating plano. Kaya nga po, our assignment is to know the plan of God for our lives. Because the plan of God is better than our plans. Naniniwala po ba kayo? Na mas maganda po ang plano ng Diyos kaysa sa plano mo. Amen? At dahil may plano ang Diyos, yan po rin ang isang dahilan kung bakit inaalaw ng Diyos. Take note of the word, inaalaw po ng Diyos. Because I don't want you to get the thinking, the thought that God is the source of your problem. He's not. God is not your problem. He is your solution. Hindi po ang Diyos ang iyong problema. Ang Diyos po ang solusyon. But He allows problem. Pinahihintulutan po ng Diyos ang problema para po ikaw ay i-redirect and sometimes to call your attention. Naiintindihan po ba natin? Kasi minsan, if you would just be honest, pag maganda nangyayari sa iyong buhay, you don't hear God. Amen? Pagka everything in your business is going okay, ang panalangin mo sa umaga, Lord, thank you, good morning, good morning, good morning. Amen. Pero pag wala ang pambayad at pampondo sa cheque, Diyos ko, hallelujah. Amen? Kaya pag naroon ka sa ganong sitwasyon, God is saying in heaven, I got you. I got you to slow down and talk to me. Hello? Kasi di ba, pag everything is okay, Lord, good morning, pagtulog, oh, Lord, thank you, Lord, tutulog na po ako. Pero pag wala ka ibabayad bukas, hindi ka makatulog, Lord, let me talk to you tonight, Lord. I need you tomorrow, Lord. Amen. Kaya ang problema po, kung inyong titingnan ito in the light of the truth, problem is not always a bad thing. Kaya nga po, sabi ng Biblia, all things
When He said all things, does it involve bad things? Amen? Ibig po ba sabihin ng all things kasama ang masasamang bagay? Ano po ang sabi ng Biblia? All things, you know this. I know you know this. Ang sabi, all things work together for good. So meaning to say, even the bad things are being a tool of God to work things for your good. Amen. Naunawaan po ba natin, kahit ang masasamang bagay na pinahintulutan ng Diyos sa mangyari sa iyo, ginagamit yan ng Diyos para sa iyong kabutihan. Amen? Amen. May mga panahon, may mga gamit ang Diyos sa iyong buhay na hindi nyo lamang nalalaman na sa end of the day, you will thank God na nagkaroon ka ng problema because the ending is very bad, but God interrupted your decision by sending you a bad problem. Hello? Naunawaan niyo po ba? Kasi hindi naman natin alam ang bukas. Meron ba ritong makapagsasabi, Pastor, mali ka. I already know what will happen to me tomorrow. Wow, are you God? Ikaw ba Diyos? Alam mo mangyayari sa iyo bukas. Amen. Huwag na tayong lumayo kasi kung sasabihin ko, alam mo ba mangyayari sa isang buwan? Yung bukas lang, di mo alam eh. Hello? Amen. At minsan nagtataka ka, bakit kaya ako bigla sumama ang pakiramdam ngayon? May lakad ako bukas. Ano ba yung lakad mo? May kakausapin ako eh. Meron kami sanang business. Di tuloy ako makakapunta bukas, sama ng pakiramdam ko. Minsan, niloob ng Diyos na magkasakit ka. Hindi galing sa Diyos ang sakit, pero kung minsan, baka kaya ka nagkalagnat dahil alam ng Diyos yung kausap mo, manunuba. Hello? Pag-iimbisen ka pala, pero lolokohin ka lang. Pero dahil nagkasakit ka, hindi kayo nagkaroon ng meeting, and at the end of the day, God will reveal to you what happened, you will thank Him. Because you know that always God is protecting you. Amen. Kaya nga lang may mga tendency sa ating buhay, we don't appreciate problem. Amen. Hindi po natin kasi nakasanayan na ang problema ipinagpapasalamat sa Diyos. Tama ba ako mali? But let me remind you, ang sabi ng Biblia, in all things, again you see the word, in all things. Ano sabi ng Biblia? Give thanks. So, hindi nyo ata alam. Amen. So, ibig sabihin, kahit po sa kawalan, kahit po sa pagsubok, kahit sa sakit, you are to give thanks. Hallelujah. Ang hirap ng pastor. Amen. Kasi nga po, mahirap kasi hindi mo alam. Amen. Kaya po, para layasan ka ng sakit, sabihin mo, salamat Panginoon at ako'y pinahintulutan mo magkaroon ng sakit, maririndi sa iyo ang dyablo. Sasabihin, baliw ito. Kaya sabihin niya sa mga demonyo, alisin mo na, nababaliw yan. O hindi yan dapat ang pinag-aaksayan natin pa ng baliw yan. Hindi nyo ba nakikita, may sakit na, nagpapasalamat pa? Hello? Pero sino po ang pinepeste ng dyablo, hindi niya maintindihan ng Diyos? Hello? Kaya marami po ay nagtatagal sa problema kasi hindi nila maintindihan ang ginagawa ng Diyos. Amen. Kaya nga po, kung ating papansinin, let's go back to the story. And sabi rito, lumapit po ang Gentile woman. What draws her attention to Jesus? Her situation. What's her situation? The sickness of her daughter. Kaya makikita po natin yung principle that most of us here has the same testimony na kung hindi dahil sa problema, hindi tayo lumapit sa Diyos. Kung hindi dahil sa pagsubok, hindi po tayo naging maalab sa Panginoon. Nakukuha po ba natin yun, mga kapatid? Kaya sabi po dito sa storyang ito, she came to Jesus and she asked for help. Amen? Siya po'y humingi ng tulong. Pero kung mapapansin niyo po yung response ng Panginoong Yesus, sa Matthew 15 verse 23, when the woman came to Jesus and asked for help, ito po ang nagipong dating ni Jesus. Nagipong suplado si Jesus. Amen? Bakit po naging suplado? Saan po nanggaling yon? Kasi hindi po niya pinansin yung babae. Amen? Hindi niya po pinansin. Pero if you know the story, amen, at first, the woman did not receive a reply from God or any action. Pero dito po galing yung principle that delays does not mean denial. Hello? Amen. If you ask God for something and at first you don't receive something, it doesn't mean that God is denying your request. Amen. Amen. Hindi po ibig sabihin na pag may hiningi ka sa Diyos, hindi dumating,
it's a reason now for you to quit on God. No. Pagka ikaw po'y may hinihingi at hindi po dumating, that's not the reason to stop. That is the reason to push. Ano po ibig sabihin ng push? Kasi we also see this in the story. Nung na-reject po yung babae, hindi po niya na-receive ang unang sagot ng Panginoon, she never stopped asking Jesus for what she needs. So doon ko po kinukuha yung principle na push. One time, there is one member in our church asked me, at sabi, Pastor, when do I stop praying? I said, when you receive what you prayed for. Napakasimple po nung sagot doon. Sabi, kailan ba ako titigil, Pastor, na manalangin? Hanggat hindi mo natatanggap yung iyong ipinapanalangin. Yun po ang simpleng sagot. Why? Kaya nga po yung acronym na PUSH, P-U-S-H, what does stand for? Pray until something happens. Amen? Kaya kung may hinihingi ka sa Diyos and you know it's the will of God, amen, and you don't receive the first answer to your prayer, don't stop praying. Amen? Huwag ka pong hihinto na manalangin. And also, this is the major element in prayers that many Christians miss out. Don't stop believing. Because if you are praying without faith, you will not receive anything from God. Amen? Kaya ang pinakasusi po sa panalangin ay pananalig. Sabihin nga natin, pananalig. Kasi marami po yung nananalangin pero hindi naman naniniwala. I like what Jezebel many years said, those kind of prayers only goes to the ceiling but never to the throne of God. Like that. So ang panalangin na walang pananalig, hanggang kisame lang daw po ang narating noon, hindi umabot sa trono ng Diyos. But if you're praying with faith, your prayers goes above the roof and goes through the throne of God. Dahil ang sabi po ng Bible, without faith, it is impossible to please God. But he that cometh to God must, that's the word, must believe. Sabi po ng Hebrews 12, must believe that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Kaya nga po, be sure that when you're praying something to God, be sure that you're praying with faith. Amen? Huwag mo po pag tinanong mo, pagkatapos manalangin, naniniwala ka ba na narinig ka ng Diyos? Hopefully. Hindi po tama yon. Amen? It's not hopefully. Amen? Pag tinanong ka, do you believe na narinig ka ng Diyos sa iyong panalangin? I believe. Amen. I believe God heard me. Amen? O sa tingin mo, tutugunin ng Diyos sa iyong panalangin? Nawa? Sana? Amen? That's the wrong words. Amen? Amen, because people of faith believe that when they pray, they already got the answer. Amen? Amen. You already have the answer. You never stop believing God. Amen? Kaya ang sabi po rito, makikita po natin doon sa story, amen? Kung makikita po natin yung sa story, lumapit po yung babae kay Jesus, amen? But the problem is, hindi po siya tinugon. Pero mayroon pang worse na nangyari sa kanya. Dahil meron pong mga disciples na naroroon. Amen? May mga disciples na naroroon na, ang sabi po ng ating Biblia, ay nagkaisa sila na palayasin, paalisin sa presensya ni Jesus yung babae na humihingi ng kagalingan. Now, this is what is hidden in this part of the incident. Pag kayo po'y may hinihingi sa Panginoon, wag po kayong maaalarma na kung minsan ang mga kapatid mo pa kay Kristo ang mga kontrabida. Hello? Amen. Kaya ito po ang payo ko sa inyo. If you have a big dream, be sure to share it with a big heart and big faith. Kasi minsan, laki ng iyo hinihingi sa Diyos, nagkamali ka, kala mo, nagpe-praise the Lord tong katabi ko, dito ko isinare. Alam mo, may pangarap ako magkakaroon ako ng building. Ay, ngayon, mahirap yan. Tigil-tigilan mo, mahirap yan sa panahon ngayon. Kala nyo ba, sa labas lang kayo ng church, madi-discourage? Sa katabi nyo lang, madi-discourage na kayo Tingnan mo nga iyong katabi, ikaw ba yun? Amen. Kaya paalala po sa lahat, be sure whom you tell your dreams. Amen.
Maging po kayong maingat sa pagkikwento ng inyong mga pangarap. Baka yung nakwentuhan ninyo, tagapagbuhos pala ng malamig na tubig sa nagiinit ninyong puso. Amen. Just look at the story. Amen. Maiintindihan mo pa kung ang nagpapalayas doon sa babae, unbeliever. Hoy, huwag kang lumapit dyan. Di naman yan totoo si Jesus. Pero yung nagpapalayas doon sa babae na humihingi ng kagalingan kay Jesus, ay mismong mga alagad. Amen. Mismong alagad na sila mismo ang nakakita na si Jesus naman nagpapagaling. At ang taong lumalapit sa kanya, kanyang pinagagaling. Kaya minsan sa loob ng church, may mga ganun tao. Pero wala sila ngayon eh. Ang dami pong wala. Amen. Nasamba sila ngayon. Bakit po wala? Amen. Nakukuha po ba natin mga kapatid? Kaya be sure of the person that you're sharing your dream with. Lalo na po doon sa tao, kasi ganito po yan. Isa rin po sa susi ng may pangarap, this is a Bible principle. Maganda rin po that you ask for somebody to agree and pray with you. Amen? Nasa Biblia po yan. Pag may pangangailangan ka, maghanap ka ng 2 or 3 na nagkakasundo kayo sa panalangin. Why? Amen? Somebody that will agree with you. Amen? Sa kaya good thing, yung nagtumatawag ka, may pangangailangan ako, Brad, can we pray for this? Oh, sure. Pero wag ka pong magkakamali, natatawagan mo, kapatid, meron akong pangarap, ganito. Can we pray? Pero habang kayo nananalang, hindi mo mangyayari yan eh. Minsan ang dahilan kaya naman siya ayaw mag-agree. Kasi hindi ako mag-agree kasi pag ito nakabili ng ganito, naku, mas mayabang to sa akin. Iyon, hindi ko nga po sana sasabihin eh. Amen. Kaya minsan, mahirap i-share kasi pagka na-sharean mo, punong-puno ng inggit, patay ka. Hello? Hindi pala nakikipagkasundo sa'yo. Amen. Ang ini-intercede pala, Lord, hadlangan mo po ang pangarap nito. Hello? Akala mo all the while na nag-a-agree sa'yo, Panginoon, buksan mo nga po ang pintuan sa kapatid ko, kailangan daw. Ang pray pala pagkatapos mag-pray, Lord, isara mo po ang lahat ng mga pintuan sa buhay niya. Kasi baka po mas mayaman pa siya sa akin pagdating ng panahon, ayoko po kasi gusto ko ako lang ang bida. Hello? So, kaya makikita po natin, this is an obvious thing that we can find here in this story, right? Na yung babae na may legit na pangangailangan and she knows, the disciples know that Jesus has what she needs. Amen? Pero kapansin-pansin na yung mga alagad pa mismo ang siyang sumasaway at pumipigil para po magkaroon ng breakthrough ito pong babaeng ito. Kaya sabi sa verse 23, mismong ang mga alagad pa ang nagsabi, go away. Amen? At ang sabi rito, she is bothering us with all her begging. Sila pa ang nainis doon sa babae. Ano po, na mayroong legit na pangangailangan. Kaya kung ating mapapansin, that's why I call this message the woman of faith, because we can learn from the faith of this woman. Amen? Because all the negative things she encountered, and most of the people around her are opposition, but she still believed. Amen? Bakit po? Kasi una, ano yung una niyang dinanas kay Jesus? Silence. Hindi po siya tinugon. Right? Nakita na natin yon. Pangalawa, nagkaroon siya ng problema sa mga mismong mananampalataya, sa disciples. Amen? Alam niyo kung minsan, mga kapatid, let's be true this morning. Magilang tayong totoo. Sino sa inyo magsasabi na kaya tayo natitisod ay dahil sa ating mga kapatid kay Kristo? Meron ba sa inyo magsasabi kaya ako natisod dahil doon sa masamang tao dyan sa kanto? Sino ang nakakatisod sa buhay ng Kristiyano? Kapwa natin Kristiyano. Kaya this is my unsolicited advice to everybody. Huwag po tayong tumingin sa ugali ng kapwa Kristiyano. Let us keep on looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Hello? Dahil pag ang inyo pong lagi tinitingnan mga katabi ninyo, yung tingnan mo lang yung mukha niya, matitisod ka na eh. Hello? Totoo po yan. Hindi naman po sa akin nagmamalaki.
Sa dami na rin po ng mga panahon, I started serving God when I was 24. Sa dami na po ng mga taong dinanas ko at nakaharap ko, marami pong rason at dahilan para hindi na ako maging mananampalataya. Amen? But how did I survive? I shifted my focus. Because if I focus on people, matagal na po akong backslider. Amen? Bakit po? Kasi ang pagkakatisod po, hindi mo naman ma-expect ang pagkakatisod sa mamang gwardya. Ba't ka na hindi nagsisimba? Alam mo, pastor, natisod ako doon sa gwardya sa babae. Ayoko nang bumalik dyan sa church na yun. Grabe, sama na ugali ng mamang guard. Hindi po ganon, di ba? Bakit ayaw nyo nang bumalik sa simbahan? Natisod ako, pastor, doon sa lagi kong katabi. Right? Tama po ba ako mga... Am I talking truth here? Amen? Kasi sa totoo naman po, maging naman po tayong totoo, wala naman sa atin ditong kaibig-ibig eh. Tama? Sabi mo sa iyong katabi, alam ko may kulo ka rin. Totoo po ito. Kaya nga ako nagsasabi na kaagad eh, na if you look unto me, don't perceive me as a perfect guy. Hindi po ako perfecto. Amen. Kasi baka minsan makita niyo ako, naglalakad na maigsi as short. Naku, ang halay ni pastor. Amen. Masyado siyang naglalabas ng flesh. Naintindihan po ba natin? Because I'm not a perfect guy. But thank God for the grace. Salamat po sa grasya ng Diyos. Salamat po sa kanyang awat habag. Amen? Kaya nga po, if you start looking at people in the church, madali ka pong matitison. But if you start shifting your focus on Jesus, kahit po maraming nakakatisod sa paligid mo sa simbahan, you're still here. Amen? Sino na yung mga nawala sa church, tumingin sa tao? Amen? Kasi kung hindi po taong tinignan nila, pastor, nasaktan niya ako. Sino bang hindi nasasaktan? Lahat po tayo ay nasasaktan. Nakukuha po ba natin? Amen? But it doesn't mean we stop going to church because we look unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Amen? Kay Kristo po tayo nakatingin. Meron niya ako encounter dati, hindi na ako babalik dyan sa church. Ayan, pastor, bakit? Huli ako laging binibigyan ng pagkain. Kasi laging binibigyan yung mga malalaki daw magbigay. Then who cares? Amen? Who cares? You are not here for the people. You are here for Jesus. Amen? Kasi kung tayo po'y naririto para sa tao, maraming bagay na ipararamdam sa iyo ng dyablo that people don't like you. Amen? But this is the true story. No matter how people dislike you, Jesus like you. Amen? And how did I know that Jesus like you? He died for you. Amen. Paano ko nasabing gusto ka ni Kristo? Kasi namatay siya para sa iyo. If He doesn't like you, He will not die for you. You die for yourself. Tama po ba? Kaya nga po, kung makikita po natin, that's the second point that I want you to see in this story. Amen. Siya po ay lumampas sa mga insulto. Sino po ang mga nagtatagumpay sa pananampalataya? Yung hindi na po naiinsulto. Tingnan mo yung katabi, ikaw ba na-open pa rin? Amen? Amen. Nakukuha po ba natin? So, nandun po yung kanyang dinaanan. Amen? So, yung po, at pinakamabigat dito, ang sabi pa rito ha, so, tingnan nyo po yung insult na dinanas po ng babae. Not only siya po'y pinagtabuyan ng mga alagad, pero lalo na po ito, kung matitisod tayo po kay disciples, alam nyo, ang pinaka-nakakatisod dito si Jesus. Kaya sabi ng iba, ako talaga magkukumit sa church kung si Jesus ang pastor kasi mabait siya. Come on. Sabi rito ni Jesus, pinakakain ko lang, ang binibigyan lang ang pinakakain lang ay mga Israelita. Tinawag niya yung babaeng aso. This is the kind of pastor you like? Tatawagin ng miyembrong aso? Naisip niyo po ba yun para makita po natin? Ang sabi po rito, verse 25, but she came and worshiped Him, pleading again. Tingnan niyo po ang napakagandang attitude ng babae. With all of the silence,
the insult, yung mga pagtatabo yan, she continued to came. Ang sabi ng verse 25, and she continued to worship. Ganda, no? Sa kabila ng siya po ay cold treatment, sa kabila ng siya po ay iniinsulto, sa kabila ng siya natitisod sa mga kapatiran, siya ay nagpatuloy sumimba. Amen. Kaya nakakalungkot yung tinatawagan mo pa, ba't di ka na nagsisimba? Wala eh. Amen. Ayoko na dyan eh. Ayoko na talaga eh. Pero tingnan niyo po yung babae. Ang dami niyang dinanas dito, but she, and sabi ng Bible, she continued to came. She continued to worship. Let me say it again. After all of this rejection and insult, she continued to came. She continued to worship. Pero may mga tao po sa simbahan, konting hindi lamang napansin, I stopped coming and I stopped worshiping. It's not right. Amen? Hindi po tama. Kaya po marami hindi makaranas ng breakthrough eh. Because their emotions are the problem. Kaya let me say this to everybody, including me, let us all try to crucify our emotion. And let our emotion be subjected to the will of God and to His Word. Amen? Kaya sabi po dito sa verse 25, sabi, but she came and worshiped Him, pleading again, and Lord, help me. But in verse 26, tingnan nyo ang respond ni Jesus, if you want Him to be your pastor. Ano sabi ni Jesus sa verse 26? Sabi niya, it isn't right to take food from the children and throw it to the dogs. Anong itinawag ni Kristo doon sa babae? Sabi niya, hindi tama na ikaw na amo kang aso. Tinawag ka mukhang aso. Amen? So kaya sabi ng iba, gusto ko si Jesus ang pastor kasi mabait siyang pastor. You don't know Jesus. Kasi sinabi po rito ni Jesus sa babae, aso, tinukin niyang aso yung babae. Inihalin tulad niya saan? Sa aso. Amen? So ito po ay enough reason para po yung babae magsabi, okay, now you call me that, you hurt my feeling, I'm running away. Pero tignan niyo po yung babae. Nung marinig po niya na tinawag siya ni Jesus na aso, ano po ang sagot ng babae kay Jesus? That's true. Ano po ang ibig sabihin ng that's true? She admitted, amen, yung kanyang lowly condition. Amen. So pinakita po rito ng babae, ito po ang susi. Humble people will always be protected from humiliation. Sino po ang madalas na uupen? Yung hindi po humble. Pero kung ikaw po'y taong mapagpakumbaba, kahit laitin ka, nothing to me. Amen. Sabihan ka mang wala kang kwentang tao, thank you very much. Because I know who I am. Nakukuha po ba natin? Pero sino ang mga na-open? Wala kang kwentang tao, hindi mo ko kilala. Tama po ba? Amen? You don't know me. Amen? Kaya ano po pala susi para hindi ka po maapektuhan ng offense? Be humble. Amen? Maging ka mapagpakumbaba. Nakukuha po ba natin? Dahil pag ikaw po ay nandun sa ganun state, hindi ka po ma-offend. Amen? Hindi ka inimbitahan ni ganito sa birthday. Okay lang yun. Amen? Di naman ako talaga importanteng tao eh. Sino yung mga nagagalit? Hindi ka inimbitahan. Kala mo naman daming handa. Mas marami pa tayo handa. Tama po ba? Bakit ka naiinis? Kasi nga, pakiramdam mo, mas mataas ka doon sa tao. Right? But if you are humble, if you have that kind of spirit, amen, kahit ikaw po ay laitin, gawan ka ng masamang treatment, it doesn't bother you. Naiintindihan po ba natin? Kaya nga po yung babae, nandun po siya sa ganung kalagayan. Sabi niya, nasabihan siya ni Kristo, you are like a dog. That's true, Lord. Amen. Buti nga, hindi sinabi ng babae na sabihin ni Jesus, you are like a dog. You're wrong, I'm a lion. Amen. Pero tinanggap ng babae, tinanggap po niya. Hindi siya nag-argue. When Jesus said, you are like a dog, he said, that's true.
Amen. Nakukuha po ba natin? Amen. Kaya ang sabi po ng babae, that's true. But Lord, sabi niya, but even dogs are allowed to eat the scraps that fall beneath their master's table. So, nagulat po ang Panginoon. Bakit po? Kasi Jesus has been observing this woman. Amen? He treated him with silence. He allowed, watch this. There are instances na sinasaway ng Panginoon yung mga alagad. Pero pinabayaan po ng Panginoon, ha? Kung alam niyo po ang estilo ni Jesus, there was one time na pinaalis ng Panginoon ng mga bata, pinagalitan niya yung mga alagad, let the children come to me. Hello? Pero dito, ba't walang ginawa si Kristo? Maganda po yung layunin. Busilak yung puso ng babae, pero pinahintulutan niya po yung attitude ng kanyang mga alagad. That's where I'm coming from, that even trials, inaalaw yan ng Diyos. Amen. That's correct. That's how we test you. Nakukuha po ba natin? Kaya pinapintulutan ng Diyos. Masamang attitude yung pinakita ng mga alagad. If you look at it, tama? Dapat umaksyon si Jesus na, huy, tumigil-tigil kayo dyan. Ang sama nyo naman, wag niyong paalisin yung babae, right? Pero pinabayaan ni Jesus yun. Parang nga siyang na-entertain pa dun eh. At nung makita ni Jesus na nagulpi na sa mga alagad yung babae, lalo niyang ginulpi. Paano niya lalo ginulpi? Nung sabihin niyang, para kang aso. Ininsulto niya na direkta yung babae. Pero dito po natin makikita yung tinatawag na pureness ng pananalig po ng babae. Because a person who really acted in faith cannot be moved by the situation. Ang tunay po na lumalakad sa pananalig, you are not moved by the situation because you're focused on the Word of God and in His promises. Amen. Nakukuha po ba natin? Kaya naman, natanggap po ng babae ang bagay na kanyang inilapit kay Kristo. And not only she received, dahil hinangaan po siya ng Panginoon at sabi, woman, your faith is great. Amen? So, ang iyong pananalig ay dakila, babae. Amen? Nakukuha po ba natin? Ano ang reward ng babae na may pananalig? Akalain mo, isinulat sa pinahintulutan ng Diyos na masulat ang buhay niya sa Biblia. Naintindihan po ba natin yan? Kaya nga po mga kapatid, yan po ang isang istorya ng isang tunay na lumalakad sa pananalig. Hindi tayo natitinag ng sitwasyon, hindi tayo natitinag ng mga bagay na nangyayari sa paligid. Because our faith is firm and strong. Amen? Amen. Naniniwala po ba kayo? Now, as a conclusion, bilang pagtatapos, sabi ng mga nagmamadali, I praise God. Minsan may mga ganun sa church, yun ang iniintay. At sa pagtatapos, oh, hallelujah. Amen. Yung ibang inaantok, nabubuhayan sa ganyan. Ano po, pag nandun na sa pagtatapos. Amen. Ang ganda po. Totoo yan, marami sa church na tutulog. Amen. Pero wala sila rito ulit ngayon. Absent. Amen. Amen. Nakukuha niyo po yan. Sa tagal ko na po nagtuturo. Sa dami na rin po na naturuan ko. Amen. Alam ko po sa church may natutulog. Sa church may namamalengke na, nasa simbahan pa. Paano nangyari yung pastor? Paano? Nagsesermon pa yung pastor. Naiisip na sibuyas, mamaya bibili. Pagkatapos nito, baka mahaba pila dyan sa Rizal. Ano po. So, nasip-simbahan pa yun. Nag-grocery na nga eh. Amen. Nakukuha po ba natin? May mga ganun simbahan. Kaya pag tinanong mo, na-bless ka ba kanina no message? Ano ba yung message kanina? Kasi nagbubuo ako ng putahe habang nagtuturo yung Diyos. Nagtuturo ang pastor. Amen. So, may mga ganun, di ba? Ano po? May mga ganun sa simbahan eh. Nag-a-assemble na ng putahe, nasa simbahan pa. Eh, iba nga, naglalaban eh. Iniisip na ako paano sisimulan yung labahit pagkatapos ito simba. Ano po? Anyway, yan po ang saya na nasa church. Kaya nga, iba't ibang uri po tayo ng tao. Yan po ang nagpapasaya sa simbahan. Kung lahat tayo dito'y banal, boring to. Hello? Alam na nagpapasaya sa simbahan, yung mga masasama ugali. Totoo po ito. Totoo po ito. Totoo po yan. Amen. At tanungin ko kayo, paano naging bida ang bida? Ayan.
Kaya mahalin nyo masasama ugali. Gumaganda ang church. Hindi ba gumaganda ang church? Amen? Hindi ba ninyo narinig ang mga patutuo nila? Alam nyo po, ang sama kong anak. Pero dito po, nagamit ako ni Lord. O di ba? Kaya mahalin natin yung mga masasama ugali. Sila nagbibigay ng kulay sa simbahang ito. Hindi po yung mga upuan nyo. Yung nakaupo dyan na nagbibigay ng kulay. Amen? Nakukuha po ba natin yan? Now, dito lang matapos eh. Ending. Amen? So, ang babae po, kaya napansin ko po ito, in fairness, sa mga kalalakihan dito, sabi ko nga meron tayong pakikinabangan dito. Kanina inumpisahan ko po ito na mga babae po, ang babae ang nauna sa tomb. Marami po mga babae na ginamit sa Biblia. Totoo po yan. Tingnan nyo ang attitude ng babae, kung magiging aminado po ang lalaki. Alam nyo po, hindi ko sinasabing lahat, I'm not generalizing, but I know this is the majority of the situation. Alam niyo po, ang babae, persistent yan. Hello? Persistent po ang babae. Amen? Kaya nga po, kung walang babae sa simbahan, ang pangit ng church. Kasi ang lalaki po, ang hirap utusan. Kaya nga, lalaki po ako, kaya wag magagalit ang lalaki. Amen? Ang lalaki din, kung magiging totoo ang lalaki, minsan mahina loob ng lalaki. Amen? Mahina loob ng lalaki. Amen? Nagyayabang-yabangan ng lalaki, hindi ako umiiyak. Kaya ang lalaki nai-stroke eh. Hello? Kaya yung mga lalaki dyan, para wag kayo ma-stroke, tigilan nyo na yung ihabang nyo. Totoo po yan. Amen? Maniwala kayo dito. Ano po? Hindi ako nakikipaglukuhan sa inyo. Amen? Yan po ang lalaki, parang ang dating natatapakan pagkalalaki ko. Patapa ka na. Kasi may mga kahinaan ng lalaki, napakarami po. Amen? Sa akin lamang pong buhay, may mga bagay na hindi ko sana na-achieve kung hindi po matapang yung aking asawa. Kasi minsan makagulat ka, ang tapang niya, tapos minsan hinihila ka niya. Amen? Yan po ang trait ng babae. Kaya kung matututo ang lalaking gamitin yung trait ng babae and they work together, they will create a good team. Hello? Amen? Nakukuha po ba natin? Kasi ang lalaki po, pag na-prostrate, prostrated na. Pero ang babae, hindi, lalaban tayo. Nakukuha po ba natin? Kaya nga po, ang sabi ko sa Lord, Lord, what about the men? What can we benefit here? We can learn and we can benefit from the faith of the woman. Amen? Nakukuha po ba natin yan? Amen? Kita nyo po sa pamilya. Sa totoo, lalaki, payag na ang buong pamilya niya pa impyerno eh. Pero hindi ang babae. Iiyak siya sa panalangin hanggat di nakikita ang kaligtasan. Hello? Ang lalaki, ayos na. Yung anak mo, napapariwara. Bahala siya. Nasabi ko na ang dapat kong sabihin. Kasi nga mayabang ang lalaki. Kung may katabi ka lalaki, sabi mo, tigil-tigilan mo na yung yabang mo. Hello? Amen? Para makita po natin ang fullness ng kapangyarihan ng Diyos sa ating pamilya. Amen? We can learn from the faith of the women. Amen? Ayan po ang aking conclusion. Iba rin po ang pananampalataya na dala po at taglay ng mga babae. Amen. So God bless you. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Can we bow our heads? Amen. Let's pray. Tayo po ay manalangin. Dakila at makapangyarihang Diyos, aming Ama, salamat po sa mga mensahe mo na pinahintulutan mo na makarating sa amin ngayong umagang ito sa araw na ito ng pagsamba. Lord, thank you for all the revelations. Thank you, Lord, for giving us your word. Panginoon, hayaan mo nga po ng mga binhi na natanim ay magkaroon ng ugat at ito po ay mauwi sa pagkakaroon ng bunga, Panginoon. Lord, ang sabi mo nga sa iyong salita, iba ang nagtanim, iba ang nagdilig, but you are the one who give the increase. So I pray that there will be an increase, Panginoon, in this house, Panginoon. Salamat po, Panginoon, in Jesus' name. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. So kakanta po muna kayo bago benediction or I'll give the benediction then you sing. Okay, so
maganda na po na tayo ay maayos. Amen. So, wala na pong kasunod na programa. Baka sabihin niyo, ba't tinapos? Mayroon pang sasabihin eh. Amen. So, let us bow our heads and I will give you the final prayer and benediction. Panginoon, salamat po sa umagang ito. Salamat at kami dinala mo sa lugar na ito. At higit sa lahat, we thank you for your spirit that is within us, na narito sa aming kalagitnaan. Kaya sa aming pag-uwi, sa aming pag-alis, Panginoon, pansamantala maghihiwa-hiwalay kami. But we are looking for that day, Panginoon, pag kami tinawag mo na sa ulap, that we will never be separated again from each other. Kaya habang kami naghihintay, pagpalain mo ng iyong presensya ang bawat isa. Ang mga may sakit ay makaramdam at makaranas ng kagalingan. Ang mga merong dinadala sa kanilang kalooban, nabibigatan, nawawalan ng pag-asa, bigyan mo ng pag-asa at kapayapaan. Palakasin mo po ang mga nangihina sa simbahang ito. Itayo mo sila. Tulungan mo sila kung sila may mga problemang iniwan sa kanilang mga tahanan, sa kanilang bahay. Kung may mga problema na naiwan, Lord, I speak peace, Panginoon, in that kind of situations and relationship, Panginoon, na kanila pong iniwan sa kanilang pagbalik, pag-uwi. Let there be harmony, let there be restoration, let there be peace, Panginoon. At idinadalangin ko rin, Panginoon, na tomorrow, first working day of the week, Panginoon, kung meron man po silang pangangailangan, materially, financially, Lord, I speak your blessing upon their lives, Panginoon. Lord, I speak for provisions. I speak for breakthrough, Panginoon. Buksan mo po, Panginoon, ang mga durungawan ng langit sa kanilang buhay, Panginoon. Hayaan mo na mga client, mga customers, Panginoon, ay dumagsa sa kanilang mga hanap buhay, sa kanilang mga ibinebenta. I speak for a sold out product, Panginoon, ang mga produkto ay maging sold out ngayong linggong ito, Panginoon, that they will see your goodness, Panginoon, in the land of the living. Maraming salamat po, Ama, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Tapos na po ang gawain. Good morning. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon.